Hey! Welcome back na naman sa aking channel. At nandito naman tayo para magbigay ng konting tip. Wala na naman tayong dadaldalin dito. Kung baga gusto lang natin mag-share ng mga konting makakatulong lang sa mga baguhan, mga gustong makasurvive. Lalo na yung mga kapwa kong, kasi nakatayo tayo sa self-study, di ba? Nandito tayo para magbigay ng lakas ng loob para naman mga hindi nag-aral magkaroon sila ng idea ano ba yung dapat nilang gawin para makasurvive, para makalusot sa tinatawag na labanan sa pagsusulit. Marami sa atin ang review ng review, aral ng aral. Bakit nga ba ang tanong dun is, bakit nga ba walang naiiwan sa isipan natin? Ano ba yung pinakamabisang paraan ng pagre-review? Hindi ko naman sinasabi na yung sasabihin ko is ito yung pinakamabisang paraan, pero ito kasi yung mula noon nag-take ako ng KLT4, KLT11, nag-take na rin ako ng TOEIC dito sa Korea. Hindi pa ako nag-aral sa mga formal na eskwelahan, kaya hindi ko alam yung talagang form of conversation kung ano yung pinaka-formal sentence na pakikipag-usap. Kumbaga, ang sa akin lang is ano ba yung mga talagang nakikita sa exam. Yun yung target natin eh. Hindi natin kailangan pag-aralan yung buong lengguwahe ng Korea. Kahit 10 taon ka kasi sa Korea, kahit ilang taon ka dito, hindi sapat yun para mapag-aralan mong Korea. Napakalalim ang Korean language. Pero ang sa atin lang is para lang maipasa yung exam. So, ano ba yung pinakauna nating gawin? Bilang self-study, ang pinakauna kong ginawa dati, nag-search ako sa YouTube. Ang pinakauna mong gawin how to write, how to read. Ang alam mo nang basahin ang vowel at consonant ng Korea, alam mo nang buuin ang isang word, nakalagpas ka na sa level 1 eh. Alam mo nang isulat yung pangalan mo, alam mo na yung basahin yung pangalan mo, okay na doon. Susunod, i-memorize mo ang number. Pinakauna yon, number. Numbering, ili, samsa, oyuk, chilpal, ko, ship. Hana, tul, se, net, taso, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Basta alam mo na yung bilang, okay na yon. Pangatlo, counting units. Yun ang pinaka-importante. Ibibigay ko lang sa inyo yung mga dapat nyong unahin. Unahin ninyo how to write, how to read. Pangalawa, numbers. Kasi pag na-memorize mo ng numbers, alam mo na ang oras, alam mo na ang taon, alam mo na ang araw, alam mo na ang linggo. Pangatlo, counting units. Ano ba yung mga counting units? Ano bang counting units ng bote? Byong. Anong counting units ng tao? Myong. Lahat ng counting units, dapat alam nyo yun. Pangapat, i-memorize mo ang orasan. Kasi kung alam mo yung numbers, alam mo na yung orasan, di ba? Oras, araw, linggo, taon, buwan. Dapat alam nyo yun. Pag na-memorize nyo yun, ngayon, isusunod mo ang mga klase ng pagkain. Ano yung mga niluluto natin pagkain? Tulad ng karne. Ano ba yung karne? Kogi. Anong isda? Gulay, prutas, gamot. Ano ba mga yon? So, ang gawin mo, i-separate mo ng isang papel, isulat mo lahat yung isang papel, number. Pag mag-review kasi kayo, categorize. Huwag nyong paghalu-haluin. Na ngayon, nag-aaral ka ng number, mag-aaral ka dito ng prutas, mag-aaral ka ng counting units. Dapat alamin nyo kung ano yung paraan ng review. Ano ba ang ibig sabihin ng review? Yung RE pa lang eh. Alam mo na yung RE, re. Huwag mong gawing view. Diba? Pag view kasi tignan mo lang eh. Ang ginagawa nyo kasi kung bakit hindi kayo nakakapag-memorize. Review ako ng review pero walang naiwan sa utak ko. Bakit? Binabasa mo lang kasi view.
review, babalikan mo, basa-basahin mo para ma-memorize mo. Iyon ang tamang proseso ng pag-review. By category ang gawin ninyo. Kung memorize mo ng number, isunod mo ang oras, linggo, buwan, araw, ano ba mga yon. Pag nakabisado mo na lahat yon, isunod mo ang parte ng katawan. Ano ba yung mga parte ng katawan? Pagkatapos nun, isunod mo ang mga destination. Ano yung mga destination? Bangko, pharmacy, hospital, park. Yung mga dapat nyong aralin. Susunod, dapat marami kayong alam na industrial tools. Ano yung mga industrial tools? Tulad ng plies, drill, grinder, welding, mga screwdriver. Yung mga ginagamit sa factory. Yun ang isang importante kasi kasali sa skill test yun. So dapat alam nyo yun. Ngayon, kapag marami na kayong alam na ganun, mga basic lang, huwag nyong kalkalin yung mga ibang parte na nababasa sa mga libro. Huwag, kumbaga, mag-memorize kayo ng parte ng katawan, isama nyo pa ang bituka. Hindi, wala sa exam yun. External parts of the body lang, tulad ng kamay, paa, mata, ulo, yun lang ang kasali sa exam. Wala ang bituka. Yung mga industrial tools naman, ang ginagamit lang dun kung screwdriver, drill, at saka mga grinder lang. Huwag nyo nang isama yung mga bulldozer, mga 10-wheeler, mga backhoe. Huwag nyo nang isama yon. Kalimutan nyo muna yon. Kapag nakabisado nyo lahat yon, doon kayo papasok sa verb. Ang verb, ang pinaka-importante talaga. Pero kung hindi mo, yun kasi yung pinaka-basic na dapat mong unahin kasi meron hindi mawawala sa exam yun. Yung mga, kung nakabisado mo lahat yung mga nauna kong sinabi, sigurado may 10 puntos ka dun sa makukuha mo sa exam. Bakit? Kasi nandun yun, sigurado ako nandun yun. Ngayon papasok tayo sa verb. Ang isang pinaka-importante kasi is verb. Ano ba yung verb? Anong verb? Hindi bird. Hindi bird, verb. Verb is an action word. Yan. English 'yon, 'di ba? So, ano ba yung mga Korean verb? Yun yung mga Korean verb. Yun ang mga dapat nyong malaman, yung mga basic verb lang. Tapos sunod nyo, noun. Tawag sa isang tao, ano bang tawag mo sa isang matanda? Ajushi, 'di ba? Ajushi, agashi, omoni, aboji, haraboji, halmoni. Yun ang mga dapat nyong tandaan. Huwag nyong kalkalin ang Korean language kung loaded ng utak mo, mas lalo kang matutuliro. Ang sinasabi ko lang dito is makalaban lang tayo dun sa exam. Kung ano lang yung mga basic, yun lang natin ang unahin natin. Kung masigurado nyo na kaya nyo nagdagdagan, dagdagan nyo. Imbes na nakabilang kayo na kung makabilang kayo hanggang 10, hanggang 20, dagdagan mo 30 to 100. Kung makabilang ka hanggang 100, bibilangin mo 1,000 hanggang 1 billion. Kung ma-memorize mo na ang mga basic verbs natin, pwede mo nang dagdagan kung sobra-sobra na yung kaalaman mo. Ganon dapat. So, ang focus natin dito is maka-score lang eh. Gagawa ka ng flashcard. Flashcard ang pinakamabisang paraan ng pagre-review. Bakit? Kasi titignan mo yon, kasi pag sinisulat mo yun, pag binabaliktad mo yon, parang na-imagine mo, gawin mo yon araw-araw. Pag binabaliktad mo kasi yung flashcard na yun, parang ma-imagine mo eh, kahit hindi mo siya i-memorize. Pag ulit-ulitin mo lang basa-basahin yon, ma-memorize mo yun kahit hindi mo na i-memorize na talagang pipikit ka na gano'n, pipilitin i-memorize. Ano ba yun? Kung pagbaliktad mo pa lang na paulit-ulit na gano'n, makukuha, matatandaan yun eh. Pagkatapos yung pag-aralan mo ngayon, pwede nyo dagdagan ng ibang vocabulary. Kumuha kayo dun sa ibang mga nakaraang kopya ng KLT, kumuha kayo ng mga word doon, tsaka yung format ng exam, kukunin nyo kung ano yung mga nandun, yun ang i-memorize ninyo. Kasi ganun at ganun ang format, hindi nagbabago. Meron din doon, ang mga exam is tungkol sa conversation na hindi ako malito, hanggang 4 ata yon kung anong sasabihin mo. Kumbaga ako, sasabihin ko, annyeonghaseyo, anong isasagot mo? Ye, annyeonghaseyo. Oso sipyo, kung sabihin ng iba, oso sipyo, anong sasabihin mo? Pagpasok mo, pinapapasok ka, ye, kumapsumnida, meron yon, may exam na ganun, meron parte ng exam na ganun. Ano yung ibig sabihin nun? Almajong gozol kurisipsyo. Paano hanapin yon kung hindi ka marunong bumasa, marunong ka nga bumasa pero hindi mo maintindihan?
binasa mo napakahabang paragraph. Ano ba 'yon? Anong hanapin mo doon? So, ang style para sa akin, ang style ko doon is hahanapin ko yung pinakamahabang sentence. Malapit at malapit 'yun ang sagot. Kung minsan naman, hanapin mo yung meron doon, kasi meron yung lahat ng pagpilian doon na apat is meron doon yung mga sagot. Sinasabi lang doon na galing din yun sa sentence. Sinasabi lang doon, inuulit lang doon sa pagpilian yung sinasabi doon sa sentence. Ganun na ang gawin ninyo kung ubos na yung oras nyo. Huwag nyo nang pilitin na intindihin huwag nyo nang pilitin intindihin yung tanong kung maubos at maubos yung oras nyo doon. Susunod, annun gosol ko resepsyo. Annun, an is ibig sabihin hindi, wala doon, hindi tama. Kumbaga kung ano yung hindi totoo, may magpapakita doon picture. Tapos sasabihin niya doon kung ano-ano yon, kumbaga announcement. Tapos sasabihin niya doon yung pagpilian ninyo apat, kung ano yung wala doon is ibig sabihin ng unknown, kung ano yung wala doon sa picture. Huwag niyong kakalimutan yon. Huwag niyong pilitin mag-memorize na napakaraming vocabulary kung hindi niyo kaya. Dapat unahin niyo yung mga basic. Huwag kayong mag-insert ng napakalalim na hanggok sa mga minememorize niyo kung hindi niyo ma-memorize yung mga basic. Mas importante ang basic, sabihin ko sa inyo. Ako bihira yung mga alam kong vocabulary. Yung mga basic lang, sa tagal ko na sa Korea, yun lang yung mga alam kong lumalabas sa exam. Sabihin ko sa inyo, huwag nyong pilitin yung utak nyong mag-memorize ng napakaraming vocabulary, kasi mas lalong matutuliro ang utak nyo. Laban lang at maraming salamat.